Isang desisyon, isang hakbang patungo sa paroroonan. Mabuhay! Maligayang pagdating sa Fly Emirates. Ako si Gia Alaika Bancali, ang iyong Filipino flight attendant. Hello, ika nga nila, ang tunay na sikreto ng tagumpay ay ang pagsisikap at ang walang sawang pagbagon sa kahirapan at kabiguan. Sa bawat tiyaga, ito ay may katumbas na isang hakbang patungo sa kaginhawaan. Bilang isang kabataan na napakaraming pangarap sa buhay, hindi lamang para sa aking sarili, kundi para na rin sa aking pamilya, gugustuhin ko sana maging isang flight attendant balang araw. Malayo pa man ako sa aking paroroonan, ngunit malayo na rin ako sa aking pinanggagalingan. Sa aming grupo, gusto namin makikita ng inspirasyon sa kalahatan, lalong-lalo na sa mga kabataan na huwag mawala ng pag-asa sa pag-abot ng kanilang mga pangarap. Mga kabataan na puno ng pangarap sa buhay. Magandang araw sa lahat. Ang pangalan ko ay John at nais kong ibahagi sa inyo ang tungkol sa matagumpay kong trabaho sa IT. Magaling na sa IT. Nagawa kong mga programa at malutasan sa mga problema mula sa mga website. Gayun din, naklasan ko ang mga bagong bagay tungkol sa coding at programming para sa updates sa hinaharap. Nagtatrabaho ako sa isang kumpanya na malaki ang sweldo at disenteng schedule. Tuwing Lunes hanggang Biyernes, kailan ko magtrabaho mula 7 a.m. hanggang 10 p.m. Ito ay isang maikling biyahe papunta doon at ito ay madaling mag-commute doon. Ngunit maraming akong naghihirapan sa akong trabaho. Kailangan kong subaybayan at obserbahan 24/7 para sa mga bagong error o virus. Kailangan ko ring gumising na maaga dahil kailangan kong magtrabaho ng husto para sa kumpanya. At kailangan kong isakripisyo ang mga bagay na kailangan ko para makuha ang trabahong ito. Ang kumpanyang pinagtrabuhan ko ay noon ay mas malalapay kaysa ngayon. Kaya kailangan kong umalis at maghanap ng disenteng trabaho para sa aking sweldo. Hanggang sa niyaya ko ng isang kong kaibigan na matrabaho sa kumpanya ng kanyang magulang. Ito ay may magandang background at nagbibigay ito ng disenteng schedule at sweldo. Mabuti na may mga kaibigan na tumulong sa isa-isa sa ilang sandali. Kung may sasabihin ako sa lahat na magiging IT, may tatlong bagay ako. Una, mag-aral ng mabuti at magawa ng mabuti dahil ang pagkaroon ng bachelor's degree ay tiyak na makakatulong sa pagpapadali ng trabaho. Pangalawa, magkaroon ng disenteng schedule sa pagitan ng pagtatrabaho at pagpahinga. Ang pagkaroon ng magandang schedule at makakatulong sa iyong gawing ang iyong trabaho ng mas madali at mas mahusay para sa iyong sarili. Panghuli, laging ipagdasal sa Panginoon na maging maayos ang iyong trabaho at magkaroon ng magandang buhay. Ang mga bagay na ito ay makakatulong sa iyong trabaho sa IT. Salamat at maligayang araw. Magandang araw sa iyo, Ginang Anyos, at sa mga mag-aaral na hindi pa sigurado kung anong kukunin nila sa kolehiyo. Isa akong grade 11 student na hanggang ngayon tinutukoy kung ano talaga ang kukunin ko sa kolehiyo. Nandito ako sa kapwa kong estudyante na si Patricia Humawan. Ngayon ang aming ibahagi kung anong kurso kukunin namin sa kolehiyo. Ako nga pala si Teacher Riza Cabello, isang mag-aaral mula sa Cebu Institute of Technology University, isang STEM grade 11 student na gustong maging nurse. Bakit nga napili ang maging isang nurse? Ang pagiging nurse ay isang propesyon na nangalaga ng kalusugan sa bawat individual o pamilya. Ito'y upang matulungan nila na gumaling ang mga pasyente mula sa kanilang mga sakit.
at mapanatili ang kalusugan at kalidad sa buhay. Ito ay aking pinili dahil gusto kong magkihalubilo sa mga taong may kailangan ng tulong at gusto ko silang maagapan sa kanilang mga sabi nila, ang pagiging nurse ay mahirap at hindi madali. Pero para sa akin, makita ko lang ang kanilang mga mata na natutuwa dahil gumagaling sila ay isang malaking bagay na aking matanggap. At sa mga kapwa kong estudyante na wala pang idea kung anong kukunin nila sa kolehiyo, kung kagaya ko kayo ang gusto makikhalubilo sa mga tao na merong mga sakit at gustong tumulong, ang nursing ay para sa inyo. Pero, kung hindi yan yung gusto nyo, nandito si Patricia Humawan para ipahayag ang kursong pharmacy. Salamat. Mas pinipili ko po maging isang pharmacist dahil alam ko hindi lang pang-advanced income, kundi ito ay pinaka-importante kapag ikaw ay nagkasakit. Alam mo agad kung anong uri ng gamot ang inumin. At saka, ang daming magandang bagay na larangan ng pharmacy. At gusto ko din makikipag-ugnayan ng iba't ibang tao at tumulong sa kanilang kalusugan. Mahalaga rin para sa akin ang pag-aaral ng mga iba't ibang gamot at kung paano ito makakatulong sa ibang tao. So dapat ito ang ating pipiliin dahil kapag ikaw ay hindi gusto magpatayo ng pharmacy, pwede naman din ipaupahan sa ibang tao. Kapag hindi mo gusto. Tapos mas madali ang iyong paghanap ng pera at saka hindi siya sagabal o anong tawag nito in English, hindi siya hassle para maghanap ka ng pera. Kung gusto mo yung mas madali, so pwede mo naman ipaupahan sa ibang tao na may gusto magpatayo ng pharmacy nang walang lisensya. So para sa akin, pipiliin ko talaga ang pharma dahil hindi lang mas madali, mas maraming income, hindi lang yon, makakatulong din ito sa ibang tao at mas madali ang iyong kapag ikaw ay may sakit, mas madali din maghanap ng mga uri ng gamot ng iyong inumin. Alam ko mahirap ang kunin ang pharma na kolehiyo, pero palagay ko mas kaya natin kapag magtutulungan tayo, kapag gawin natin, kaya natin kapag ang tawag nito, basta yun, kaya ko nga, how about sa'yo, di kaya mo yan, dapat. Sa pagtahak mo sa pag-aaral, isipin mo na bawat araw ay isang patungo sa pangarap na maging nurse. Sabi nga, isang step closer sa pagiging bayaning nurse. Kaya naman, huwag matakot sumubok at magpatuloy sa pag-aaral. Ang pagiging nurse ay hindi lang trabaho. Ito'y isang misyon na puno ng pagmamahal at kalinga. Bukod sa pag-aaral, isipin mo na rin ang pagtawa at saya sa iyong journey. Tandaan, mas magaan ang landas kapag kasama ang ngiti at positibong vibes. Go future nurse! Bilang isang psikologo, ang aking misyon ay magambag sa pagpapabuti ng bawat tao at ng lipunan sa pangkalahatan sa pamamagitan ng pag-unawa at suporta sa mental na kalusugan. Bilang isang psikologo, ay hangad ko ang pagtanggal ng kahihiyan sa isyu ng mental na kalusugan. Sa kabila ng mga proseso na ating naabot, mayroon pa rin malawakang panghihiya tungkol sa mental na kalusugan na nagiging hadlang para sa marami na humingi ng tulong na kanilang kailangan. Kailangan nating magtulungan upang baguhin ang naratibo at magtatag ng isang kapaligiran kung saan ang mga tao ay magiging komportable na palakayin ang kanilang mga hamon sa mental na kalusugan nang walang takot sa paghuhusga o diskriminasyon. Sa pagtatapos, ay hinihikayat ko ang lahat
na sama-sama tayong magtulungan at isang daigdig kung saan ang mental na kalusugan ay naunawaan at sinusuportahan. At likhain ang isang daigdig kung saan ang bawat isa ay maaaring magkakumpay sa kanilang emosyonal at psikolohikal ng mga hamon sa buhay. Maraming salamat. Magandang araw! Ako po si Gian Arnold J. Aguas. At ngayon ay magtatalakay po ako sa aking profesyon na aking pinili na isang software developer. At ngayon, ipakita ko sa inyo ang aking website na ginagawa dahil ako ay mabait. Ito po, balik ko pa yun. Ito po ang aking website na ginagawa ngayon at ito po ay tungkol sa mga aso at ang kanilang mga uri. Ito, marami ito. Kung nagtataka po kayo kung ano ang importansya ng isang software developer, ang software developer pala ay isang tao na nag-develop ng isang website para mag-advertise ng mga bagay para sa iba't ibang tao. Kagaya ng mga website na ginagawa ko dito, nag-advertise ako ng mga websites at nagawa ko ng mga websites para sa mga tao na may interesado dito. Malaki rin ang sweldo nito, kaya kinuha ko na lang yung trabaho ito. At yun lang yung lahat na dapat niyong malaman sa aking trabahong software developer. At sana nagugustuhan niyo po yung aking mga sinabi at yung trabaho ito. Salamat po at kita-kits ninyo sa susunod. Mga kapwa naming Filipino, huwag nating kakalimutan na sa kabila ng mga paghihirap na ating madatngan sa buhay, huwag tayong mawalan ng pag-asa sa pag-abot ng ating mga hinanaing. Kaya mo yan. Kaya natin to.